Ang nakaraan biglang naramdaman ni Theo kanyang ika-6 na pandaman na nag-iingay. Ang ika-6 na pandaman na iyon ay nagdala sa kanya sa isang pulse heiress na nagpasya siyang bilhin para kay Sejen. Gayunpaman, sa sandaling inilagay niya ang kanyang kamay dito, lumitaw ang isa pang tao upang angkinin ito. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Ayana, ang pinakamagaling na mangkukulam ng tore. Magalang na sinabi ni Ayana kay Theo na hindi niya kailangan ang pulse heiress at hiniling na ibigay ito sa kanya. Ngunit medyo may ugali si Theo. Labis na nagalit si Ayana, at handa na siyang ipadala si Theo sa Shadow Realm nang dumating si Elka upang iligtas siya. Nakilala niya si Ayana sa pamamagitan ng kanyang tungkod, at nakiusap siya na huwag salakayin si Theo dahil siya ay isang tauhan ng dakilang itim na dragon. Tumigil si Ayana nang marinig iyon at binalaan si Elka at Theo tungkol sa mga kahihinatnan kung nagsisinungaling sila tungkol sa isang bagay na ganoon kaseryoso. Hiniling niyang patunayan nilang nagtatrabaho sila para sa itim na dragon sa pamamagitan ng pagdala sa kanya dito. Sinamantala ni Theo ang pagkakataong ito, at sinabi kay Ayana na magbayad kung nais niyang sumama sa kanila, sa kabila ng takot ni Elka. Ang video na ito ay nagsisimula sa paliwanag ni Theo kay Ayana tungkol sa dahilan ng kanyang kahilingan. Sinabi niya na siya ay isang tauhan ng itim na dragon, ngunit isa rin siyang naglalakbay na mga ngalakal. Iyon ang dahilan kung bakit malinaw na kailangan niyang makipagkasundo tuwing may pagkakataon. Sumigaw siya kay Ayana na nagsasabing kung nais niyang makilala ang itim na dragon, kailangan niyang bayaran ang halaga, at siya ay nagulat lamang. Natatakot si Elke sa kasakiman ni Theo at iniisip na maaaring sinigurado na niyang sisirain ni Ayana ang kanilang buong nayon dahil sa kagaspangan nito. Gayunpaman, iba ang reaksyon ni Ayana. Nagsimula siyang tumawa ng malakas at sinabi kay Theo na napakakumpiyansa niya. Sinabi niya na gusto niya ang mga taong katulad niya na hindi natitinag sa kanilang paninindigan. Tinanong niya kung magkano ang kanyang presyo, at sumagot si Theo na bibili siya ng isang bagay para sa itim na dragon. Tinanong siya ni Ayana kung ang singsing na sinusubukan niyang bilhin kanina ay para din sa itim na dragon. Nagdesisyon siyang bilhin ito para kay Theo bilang bayad upang sumama sa kanya. Nabigla si Theo sa kanyang kilos at kinumpirma ito upang masiguro na tama ang narinig niya. Sinabi ni Ayana na kung kailangan niya pa ng iba pang bagay, bibilhin niya rin ito para sa kanya. Simple lang ang dahilan. Iniisip niya na kung makikilala niya na ang itim na dragon ngayon, dapat niyang gawin ang lahat upang hindi mawala ang pagkakataong ito. Sa kabilang banda, ngumiti si Theo sa kanyang sarili at iniisip na talagang swerte siya dahil nahuli niya ang isang madaling magbigay. Plano niyang samantalahin ng husto ang kabutihan ni Ayana. Una, pumunta siya sa isang mangangalakal ng salamin at bumili ng 100 bote. Sunod, bumili siya ng mga sombrero at binigyan ng isa si Elka na sinasabing magugustuhan ito ng kanyang anak. Tinanong niya ang pinuno ng mga lobo kung kailangan pa niya ng iba pa dahil bibili niya rin ito. Nervyosong sinabi ni Elka na ayos na siya. Ngayon, nagsisimula ng maghinala si Ayana sa likas na kasakiman ni Theo. Tinanong niya kung hindi ba siya bumibili ng mga bagay na maaaring kailanganin ng itim na dragon. Tinanong niya kung talaga bang kailangan ng itim na dragon ang mga ganitong uri ng mga bagay. Abala si Theo sa pagsukat ng isang sombrero at sinabing talagang kailangan ng dragon ang lahat ng ito. Patuloy siyang tumatawa habang hinihingi kay Ayana na bilhin ang mga sombrero para sa kanya. Ngayon, galit na si Ayana at binalaan niya ang mga ngalakal na pusa na kung nagsisinungaling siya. Pagsisisihan niya ito sa huling ilang segundo ng kanyang buhay bago siya sirain. Biglang dumating si Theo na may suot na wizard hat, sinasabing babagay ito sa kanya. Habang tinatanggap ni Ayana ang sombrero na binili gamit ang sarili niyang pera, medyo namula siya. Nagsimula siyang magbago at nagpasalamat kay Theo, ngunit sinabi niyang hindi lahat ng mangkukulam ay nagsusuot ng ganitong uri ng sombrero. Ngunit hindi interesado si Theo at hiniling na agad bayaran ang mga sombrero, na muling ikinainis ni Ayana. Galit siyang lumapit sa mga ngalakal at tinanong kung magkano lahat ang halaga, at sinabi nitong 20 tower coins. Handa na siyang ibigay ang buong halaga sa tindero, ngunit hindi sa harap ng naglalakbay na mga ngalakal na pusa. Agad tumalon si Theo sa mga ngalakal na baboy, hinihingi na magbigay ng diskwento, at parehong nagulat si Ayana at ang mga ngalakal. Pagkatapos ay bumaling si Theo kay Ayana at tinanong kung talaga bang bibili siya ng lahat ng hindi tumatawad. Sinabi niya na hindi ganoon ang ginagawa nila dito at tumayo siyang kumpiyansa sa tabi niya. Tinanggap ng mga ngalakal na baboy na bawasan ang presyo sa 18 tower coins, ngunit hiniling ni Theo na magbigay pa ng mas malaking diskwento. Ibinaba ng mga ngalakal ang presyo sa 17 tower coins, ngunit hindi pa rin kontento si Theo at humiling ng diskwento pang muli.
Mamaya, maingat na dinadala ng tatlong lobo ang malalaking curtain habang naglalakad sina Theo at Ayana sa tabi nila. Tinaas ni Theo ang kanyang sombrero upang pasalamatan siya, at sumagot si Ayana na kaya niyang gawin ito kung makikilala niya ang itim na dragon. Ngunit ngayon, nagiging interesado na siya kay Theo. Iniisip niya na samantalahin sana ni Theo ang pagkakataong ito at humiling ng isang bagay na malaki o mahal, ngunit humiling lang siya ng ilang mga gamit. Bukod pa rito, sinubukan pa niyang makatipid ng pera sa pamamagitan ng pagtatawad. Pagkatapos noon, tinanong ni Ayana kung nasaan ang itim na dragon, at sumagot si Theo na nasa ika-79 na palapag ito. Naguluhan si Ayana at tinanong kung talaga bang nasa ika-79 na palapag ang dragon at hindi sa admin space, na konektado sa lahat ng bahagi ng tore. Sinabi lang ni Theo na malalaman niya kapag narating na niya ang ika-79 na palapag. Naghihinala si Ayana sa ganitong kasagutang hindi malinaw, ngunit nagpa siya siyang sumunod sa kanya. Samantala, sa ika-38 na palapag ng tore, katatapos lang ng isang matinding labanan. Nagtagumpay sina Dongshek at ang kanyang grupo sa pagkatalo sa floor boss, ang Reyna ng Gagamba. Habang tumatama ang huling suntok ni Dongshek, namatay ang dragon, at bumagsak ang Reyna ng Gagamba. Sinabi niyang sa wakas na talo na nila ito. Ang lahat ay nagdiriwang at nagdiwang ng kanilang tagumpay sa paglilinis ng ika-38 na palapag pagkatapos ng mahabang panahon. Ngayon, nasa harap na nila ang waypoint, at nagpa siya si Dongshek na gamitin ito upang makarating sa ika-39 na palapag. Gusto ring sumunod ng kanyang mga kasama. Ang window ng sistema ni Dongshek ay nagsabi na nakarehistro na nila ang waypoint ng ika-38 na palapag at tinanong siya kung gusto niyang pumunta sa ika-39 na palapag. Samantala, sa ikalawang palapag ng tore, na itatag na ang punong tanggapan ng proyekto sa pagsasaka ng kumpanya ng Gagal. Natanggap ni Michael, ang vice-presidente ng kumpanya, ang nakakagulat na balita na nalampasan na ng Phoenix Guild ang ika-38 na palapag ng tore. Nagulat siya dahil masyadong mabilis ito at gusto niyang malaman kung paano nangyari. Sinabi ng kanyang tauhan sa kanya ang tungkol sa isang bagong lumitaw na pananim na tinatawag na detoxifying green onion, na malaki ang naitulong sa pagtaas ng rating ng Phoenix Guild. Nang marinig iyon, napundot ang ilang maling mga buton kay Michael, at siya'y nagalit, habang hindi man lang nila mapatubo ang isang cherry tomato, kahit gaano karaming pera ang itapon nila dito. May ibang gumagawa ng bagong uri ng pananim. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo, na aminadong, sa ganitong paraan, hindi nila mapapatahimik ang hindi pagkakontento ng mga miyembro ng board ng Gagal. Gusto niyang ipakita sa kanila ang isang uri ng resulta upang mapanatili silang nasisiyahan. Sa sandaling iyon, isang siyentipiko na nagtatrabaho sa sakahan ay tumakbo at dinala si Michael sa labas. Doon, nakakita siya ng isang bagay na talagang nakakagulat. Ang isang halaman ay nag-mutate at naging isang uri ng mabangis na halimaw, na may 5 talulot na parang mga panga na may matatalim na ngipin. Nagulat si Michael at tinanong ang kanyang kasosyo sa negosyo, na ang pangalan ay nalilimutan ko kung ito ba ay isang cherry tomato plant. At sumagot siya na maaaring nagkaroon ng mutasyon dahil sa paggamit ng growth promoter. Kinuha ni Michael ang isang kutsilyo mula sa kung saan at tinanong ang kasosyo sa negosyo, na nagpapatakbo ng isang malaking pharma company at hindi dapat maging isang mangangaso, kung bakit niya iniwan ang halaman ng matagal ng buhay na dapat sana ay itinapon na ito. Lumapit siya upang suriin ito at sinabi na ito ay hindi na isang halaman kundi isang halimaw. Hinawakan niya ang bunganga ng halimaw na halaman at pinutol ito sa tangkay. Sa kanyang gulat, isang sistema ng bintana ang lumabas sa kanyang harapan, na nagsasabing natalo niya ang isang aparato, kontaminadong cherry tomato, at nakakuha ng 27x. Nagulat si Michael at sinabing nagbibigay ng karanasan ang halaman kapag pinuputol niya ito. Ang babae, na marahil ay ang pangalan ay Jenny, ay nagsabi na marahil ang halaman ay nag-mutate at naging isang halimaw dahil sa impluwensya ng tore. Napansin din niya na sa halip na tubig at nutrients, kailangang mabuhay ang mga mutant na halimaw na halaman sa pamamagitan ng pagkain ng mga insekto o maliliit na halimaw. Dagdag ni Jenny na, salamat sa mga mutant na halaman. Madali niyang naipasok ang tore at na-level up ng walang panganib. Sa tingin niya na maganda ito, dahil ngayon ay makikita rin niya ang mga resulta ng kanilang pananaliksik sa kanyang sariling mga mata. Dagdag pa rito, sinabi niya na ang mga mutant na halimaw na halaman ay nag-multiply rin sa kanilang sarili, kahit na sa paraang hindi nila inaasahan. Ilang patak ng dagta ng patay na halaman ay bumabagsak sa lupa sa kanilang harapan, at ito ay lumikha ng isang bagong halaman. Sinabi ni Jenny kay Michael na ito ay isang hindi pa nagagawang tuklas. Ipinahayag niya na kung lahat ay magiging maayos,
Ang hierarchy ng tore ay muling itatakda ng tuklas na ito. Tinitigan ni Michael ang halimaw na halaman. At pagkatapos ay biglang nananaig ang kanyang kasakiman. Sumang-ayon siya na ito ang kanilang pagkakataon. Nagbigay siya ng utos na itapon ang lahat ng umiiral na pananim. At marami ang mga ito. At palitan ng kontaminadong cherry tomatoes. Nagiging sakom siya habang ipinahayag na kung hindi nila mapapalago ang magic cherry tomatoes, magpapalago sila ng ibang bagay na kanilang mapagkakakitaan. Iniisip niya na ang XP points farming ay magiging isang napakagandang negosyo. At pinisil ang bulaklak na halimaw sa kanyang kamay. Sana nga ito ay bumalik upang kagatin ang mga sakam na taong ito sa huli. Sa ika-79 na palapag, nakikita natin na si Sejen ay naghihintay ng isa pang Queen Bee Cocoon na mapisa. Muli, nasa labas si Sejen ng kuweba sa kanyang pahingang upuan, na may payong nagawa sa mga dahon ng sibuyas. Ang cocoon ng Queen Poison Bee ay nanginginig at nangangatol habang sinusubukan ng Reyna sa loob na lumabas. Patuloy na hinihikayat ni Sejen ang Reyna, na magiging ikatlo sa kanyang pamumuno, na magpatuloy sa kanyang pagsisikap. Biglang, ang cocoon ay pumutok, naglalabas ng maliwanag na liwanag. At lumabas mula rito ang isang bagong Queen Poison Honeybee. Sinabi ng sistema ni Sejen na ang ikatlong Queen Bee ay tinanggap din siya bilang kanyang Panginoon. Binati ni Sejen ang Reyna. Naghihintay si Sejen ng isa pang cocoon ng Reyna na mapisa. At ang Reyna ng bubuyog ay nagniningning sa paghanga at kasabikan nang makita niya ang kanyang Panginoon sa unang pagkakataon. Sinabi ni Sejen na ikinalulugod din niya itong makilala at inalok siya ng ilang mga bulaklak bilang kanyang welcome gift. Habang ang unang dalawang Queen Bees ay naroon din upang salubungin ang ikatlo. Ang ikatlong Reyna ng bubuyog ay nahumaling nang tinanggap niya ang mga bulaklak. At pagkatapos noon, kaagad siyang dinala ng kanyang mga nakatatandang kapatid upang maglaro at matutunan ang paraan ng mga bubuyog. Nag-relax lamang si Sejen habang pinapanood silang umalis. At iniisip niyang tahimik na ang kanyang buhay ngayon. Umaasa siyang magpatuloy ang ganitong tahimik na buhay. Ngunit hindi ito maaaring mangyari. Hindi ba, isang itim na malagkit na likido ang biglang sumabog sa kanyang mukha mula sa kung saan. At nang buksan ni Sejen ang kanyang mga mata na mukhang nakakatakot at wala sa lugar sa loob ng itim na likido. Nakita niya masigasig na kumakawi si Kyuing sa kanya. Lumabas na ang kalahati ng mukha ni Kyuing ay natatakpan din ng parehong itim na likido. Na marahil ay tinte ng pusit na hawak niya sa kanyang kamay. Masiglang sinabi ni Kyuing kay Sejen na may nakita siyang hindi pa niya nakikita sa pond. At si Sejen ay napatitig lang sa lahat ng iyon. Iyon na ang lahat para sa araw na ito. Tingnan natin kung paano magluto. Ibig kong sabihin, harapin ni Sejen ang pusit sa susunod na kabanata. Gayun din, maaari nating asahan ang pagkikita ni Ayana at Sejen. At marahil matutunan ng mga lobo na nagsilbi sila sa isang peking itim na dragon. Sa kabilang banda, ang mga sakam na tao ay nakatanggap ng hindi inaasahang mabuting balita. Ngunit tingnan natin kung paano ito maglalaro. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ang video na ito.